1, 2, 3, come on! Through the help of the Spirit, the sinner ay ikukonvict po siya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid ko. O sa Espiritu po, yun po ang magkukonvict sa Kanya. At siya po ang magpapaunawa sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Oh, praise God. Yung sa galing mong pagtuturo, second ano na lang yon, no? Pangalawa na lang yon. Pero ang pinaka ano doon yung conviction, no? Yung conviction from the Lord, mga kapatid ko. Kung talagang bukas ang puso mo sa salita ng ating Panginoon, praise God, and you are willing to obey the plan of the salvation, praise God, and you understand the Word of God, hallelujah, praise God, maganda po yung iyong unang hakbang, no, na iyong gagawin, na maunawaan mo ang salita ng Panginoon at sa tulong po ng banal na Espiritu at hallelujah, siya pong magbibigay sa atin ng karunungan at conviction na sundin yung plano ng kaligtasan na ipinapaabot sa ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. That's the letter B. Letter C, praise God. The Holy Spirit regenerates, mga kapatid ko. No? Praise God. Ang banal na Espiritu, siya po ang magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. No? Praise God. Hallelujah. John chapter 3, reading from verse 5. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Praise God. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyong maliban, no, na ikaw ay pinanganak muli sa tubig at ng Espiritu, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Praise God. So, ang ibig sabihin, mga kapatid ko, ang isang tao ay kailangan siya maipanganak, no, sa tubig, no, yung tinatawag na bautismo. At hindi lang doon, mga kapatid ko, maging sa Espiritu. So magkasama yan siya. Hindi lang sa water, sa bautismo, sa tubig, sa pagsisisi, no, kundi maging sa Espiritu ay kailangan maranasan ng isang tao, mga kapatid ko. Kung nabautismuhan ka lang sa pagsisisi, no, at hindi ka nabautismuhan sa banal na Espiritu, how can a man, no, enter into the kingdom of God? Kasi kailangan magkasama po siya, mga kapatid. No? Kailangan mo may panganak sa tubig, sa tinatawag na bautismo, at kailangan mo rin mapuspos o mabautismuhan sa banal na Espiritu, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng susi para makapasok doon sa buhay na walang hanggan. E paano bro pag isa lang yung aking natanggap? No? Yung bautismo lang sa tubig. At hindi ko natanggap yung banal na Espiritu. Makakapasok baga ako? Ang sabi dun, no, maliban. Ang sabi ng Biblia, hindi raw. Kaya nga, pagsumikapan po natin na tayo po rin ay mabautismuhan sa banal na Espiritu. Sapagkat yan po
ang magbibigay sa atin, hallelujah, kumbaga, hindi ka makakalipad kung wala kang passport. No? Visa. Magkasama. So, kailangan both yan, magkasama yan. Hindi pwede paghiwalayin yan. No? Hindi pwede paghiwalayin yan. Para makapasok ka sa walang hanggang pangako ay kailangan maganap po yung bautismo sa tubig at bautismo sa banal na espiritu. No? When you accept Jesus Christ, no, ay nandoon na po yan. No? Ang sabi nga sa Acts chapter 2, reading from verse 38, Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. If you accept Jesus Christ, no, nandoon na yun eh. Yung gift, nandoon na siya. Pero ikaw mismo, no, ikaw mismo ang gagawa kung paano mo matanggap yun. Nandoon na yun eh. Yung gift, nandoon na siya. No? Pero kailangan mo pagsumikapan na matanggap yun. Ikaw mismo ang mag-ano nun eh, sa sarili mo. No? I-work out mo yun. How to accept this kind of gift. And if you accept this gift, God, package yun eh. Package yun. Nandun na yung wisdom, yung understanding. No? Praise God. So, package na yun, no? So, i-work out mo na lang how you can receive this kind of gift. No? Praise God. So, i-work out mo na lang na talagang matanggap ng bawat isa sa atin, mga kapatid ko. Siyempre, of course, i-desire mo rin sa sarili mo. No? To my experience, mga kapatid ko, kusa na lang yung darating. No? Kapag yung puso mo ay talagang okay na. No? Okay na. Yung wala ng reservation. Kasi pag may mga reservation pa, totally mayroon pang mga hatred sa puso mo at yung mga bagay na hindi mo pa talaga isinusuko sa ating Panginoon. No. Ikaw lang mismo kasi ang ano niyan eh. No, ikaw lang mismo ang tawag doon, sir? Yun. Release. No. And of course, no, ang maganda rin dyan is yung unang hakbang doon, mga kapatid ko, is worship Him, no? Worship Him without reservation, mga kapatid ko. Yung kalimutan mo yung sarili mo. Kalimutan mo yung karunungan mo, yung galing mo. No? Kumbaga, yung wala kang inaano sa sarili mo, and that time na magsisimula na mararamdaman mo yung Espiritu ng Diyos na siya ang magbibigay at magtuturo sa atin to do what is right in the sight of God, mga kapatid ko. No? And this kind of the Spirit, no, siya po yung magbibigay sa atin ng karunungan. No? Siya po talaga magbibigay sa atin ng karunungan. No? Kung ngayon magaling ka, marunong ka, and if you have the Spirit of God, no, at pinapagamit mo sa Diyos, boom, napakaganda. No. Kung mayroon kang talagang pinanghawakan degree holder at pinapagamit mo pa sa Panginoon at you are willing to give up everything, no, at ibigay mo sa Panginoon, wow, napakaganda pong gift po yan, mga kapatid ko. No, like Paul, mga kapatid ko. No, si Paul, napakagandang kuhanan natin ng
kanyang pamumuhay. Magaling siya, marunong siya. No? At pinagamit niya lalo yung kanyang sarili sa ating Panginoon. What happened to him? Napakaraming iglesia ang na-establish because of him. Dahil yung karunungan niya, nung hindi siya tinawag ng ating Panginoon, no, at nung magpagamit siya, lalong binigay, lalo, no, mas higit yung karunungan na mayroon siya. Nung nagpagamit siya, mas lalo siyang bilis ng Panginoon, lalo siyang naging matalino, napakaraming naging na-establish na mga churches, mga kapatid ko, because of Paul. No? Matalino. So if you have of this kind of knowledge, use it to the glory of God and give your life to God, nakikita ko na yung kalalabasan. Wow! Hindi ka lang magiging evangelist. Magiging doctorate ka pa. Pero of course, no, let us always God, mga kapatid ko, lagi natin hingi sa ating Panginoon yung karunungan na ito, mga kapatid ko. Thank God, because God give us the wisdom, mga kapatid ko, to handle every situations, mga kapatid. Amen? Praise God. Titus chapter 3 verse, bilis. Titus chapter 3, reading from verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Praise God. Hindi daw dahil sa ating mga gawa, no? Kabutihan. Praise God. Kaya po tayo narito ngayon sa iglesyang ito. No? But according to His mercy, ayon po sa kahabagan ng ating Panginoong Hesukristo kung bakit po nagtamo ang bawat isa ng kaligtasan. No? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So kailangan po natin always i-renew yung ating pong ating pong sarili sa harapan po ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Lagi po natin ipasiyasat yung ating pong buhay, yung ating pong sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Kung tayo po ba ay nasa kalooban pa ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Amen? Praise God. Mahaba ito, so hindi ko na siya tatapusin. Pero kukunin lang natin yung pinakabuod. No? Renewing of the Holy Ghost. The work of regeneration is the changing of a sinner into a saint, causing a man to become a new creation in Christ Jesus. This is only accomplished through the power of the Holy Spirit coming into the life of man. No? Praise God. Number 4, or letter D. The Holy Spirit dwells in the child of God. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan po sa mga anak ng Diyos. Oh? Romans 8, reading from verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. No? So, hindi po yan sa akin nagmula. Ito po'y galing po sa salita ng ating Panginoon. No? Praise God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ,
He is none of his. As a simple illustration, mga kapatid ko, no? Sa hacienda, no? Sa hacienda, sino may hacienda rito? Yun, no? Sa hacienda, no? Mayroon yan silang mga alagang baka or kabayo, no? Yung baka, mayroon yan siyang marka, no? Halimbawa, Don Roberto, no? Yun yung kanyang tatak. Ngayon, pag may nagnakaw sa kanyang baka, kahit saan magpunta yung baka, matutuntun niya. Bakit? Sapagkat mayroon siyang pangalan doon. Mayroon siyang silyo. May tatak siya, no? So kahit saan magpunta, maggalagala yung baka niya, kilala niya kasi mayroong tatak. Don Roberto. So hindi siya so ganun po mga kapatid, kayong sinasabi as a simple illustration, no? So kailangan mayroon po tayo niyan, no? Para masabing ikaw talaga ay legit na anak ng Diyos, you must have this kind of the Spirit, no? Paano kang magiging litihimong anak ng iyong ama kung wala kang tatak, no? So everybody must have this kind of mark, no? Kailangan mayroon kang tatak ng ating Panginoong Hesukristo. Medyo malalim na, no? Praise God. So, ganun po yung simpleng illustration, mga kapatid ko, no? So, kung nais na ikaw, kumbaga, kung nais mo talagang maging lehitimo kang anak, kailangan dala-dala mo yung pangalan niya, no? Praise God. Pero kung hindi mo dala-dala, paano kang tatanggapin na ikaw nga yung anak niya na nawawala? Kung wala kang pruweba, no? Kung wala kang pruweba. Anak ako ni Don Robert, pero wala ka namang katunayan. No? So, as a simple illustration, mga kapatid ko, no? So, if we have the Spirit of God, of course, pagmamayari po tayo ng ating Panginoon. So, people of God must, hallelujah, kailangan po saliksikin o kailangan po natin matanggap yung tinatawag na regalo ng ating Panginoon. Praise God. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. No. So isa pong isang ginagamit din sa paghahayo, mga kapatid ko. Praise God. So yung ating pong katawan, yung ating pinapaliguan araw-araw, no? Sinusuklayan, ginugupitan. No, praise God. Inaalagaan, no? Praise God. Ito po'y sa Diyos, no? Hindi po natin pagmamay-ari ito, no? Hindi po natin pagmamay-ari ito. Ito po'y sa Diyos. Kumbaga, pahiram lamang ito, mga kapatid ko, no? Ngunit pag ang tao po ay wala sa Diyos, no? Praise God. Ang templo na ito ay sinisira po ng tao. Sa anong klase? Inom doon, sigarilyo doon, sigarilyo dito, no? Sinisira niya yung katawan na ipinahiram ng Diyos sa kanya, no? So kailangan ito'y alagaan po natin, mga kapatid ko, sapagkat ito po'y templo ng Diyos. Huwag po natin dumihan, mga kapatid ko, no?
Praise God. Huwag po natin na lagyan ng mga marka yung ating mga katawan. Yung ako, meron akong marka rito. Kasi sa lugar namin, no? Sa lugar namin para tigasin. Tigasahin. Hindi, actually, sa probinsya namin, sabi nung pinsan ko, dahil kilala yung ano natin dito, yung apelyido natin, magpatato ka. Mano-mano. Para kahit saan ka magpunta, kilala ka. Maligaw ka man, pag may pangalan mo nandito, hindi ka maliligaw, makikilala ka. So sige, sabi ko, ilagay mo dyan yung Felicio Villanueva. Nilagay. Oh, mano-mano. I think it's 7 years old yun. No, 7 years old yun. Kasi bugoy-bugoy doon sa probinsya. Kasi alam mo naman yung mga airpods ko doon at saka yung mga uncle ko. No, lumalaban ng samurai. Patayan. So, doon sila nakilala. So, sabi ng pinsan ko, para makilala ka rin, tatuan kita. Sige, lagay mo dyan yung Villanueva. Pero yun pala, sabi ng Biblia, no, sabi ng Biblia, huwag mong lagyan ng mga marurumi. No? Huwag mong markahan yung katawan na pinahiram sa'yo. No, huwag mong dungisan, huwag mong dumihan, huwag mong lagyan ng mga, may nakita nga ako, talagang yung katawan niya halos puro marka na. No, at talagang nandun pa yung diablo sa likod. No? No. So, ang sabi niya dyan, no? Praise God. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, hindi po natin ito pagmamay-ari, yung katawang ito. No? So, kailangan po natin ingatan, alagaan para po sa ating Panginoon. Hindi po sa mga bagay na yung papagamit mo sa sanglibutan. No? Praise God. Ipagamit mo yung buhay mo sa ating Panginoon, mga kapatid ko. The Holy Spirit fills the temple and move into dwell and abide there. The Holy Spirit filled the temple and move into dwell and abide there, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. So, ang banal na Espiritu po, mga kapatid ko, siya po'y nananahan at kumikilos, no, sa bawat isa po sa atin. So, ang banal po na Espiritu ng Diyos ay siya pong kumikilos sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko. At siya po ang nagko-convict, mga kapatid ko, sa ating mga buhay, kung ano po yung ating gagawin at kung ano dapat natin sundin ayon po sa kalooban po ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Praise God. Okay. The Holy Spirit seals the believer. No? According nga po dyan, Ephesians chapter 1 verse 13, and whom are also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. No? Kailangan silyado po ang bawat isa po sa atin, mga kapatid ko, ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. No? Praise God. To be sealed, we have the following meaning. No? Number 1, ownership. The child of God now belong to Jesus. No? Praise God. So, kung nais mong tawagin ka anak ng Diyos, praise God, kailangan mayroon ka, hallelujah, mayroon kang tatak ng ating Panginoong Hesukristo.
Number 2, security. The child of God is secured and safe as long as the Holy Spirit abides there and the seal is unbroken. No? Kung silyado po yan, wala pong pwedeng magtanggal niyan. No? If you sealed by the Spirit of God, no one can. Wala pong magtatanggal niyan. No? Praise God. Approval, the seal places God's approval upon the life. Finished work, the baptism of the Holy Ghost is the last an act in the work of regeneration in the life of believer. However, the work of growth and sanctification continues. So dapat patuloy po yan, no? So, as a child of God, we must to study and continue to study the Word of God, mga kapatid ko, hallelujah, para manatili yung ating relasyon o yung communication natin sa ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Praise God. So, kailangan ang bawat mananampalataya ay laging nakikinig o nananahan sa presensya po ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Kaya nga, mayroon po tayong mga pag-aaral para lagi tayo nagkikita o nagsama-sama, even though they are virtual, mga kapatid ko, but malaking bagay po, malaking impact rin po yan, no? Na nagsama-sama tayo sa pamamagitan ng virtual, mga kapatid ko. Praise God. So, letter F. The Holy Spirit endues with power. No? The Holy Spirit endues with power. Acts chapter 1, reading from verses, but ye shall receive power, no? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Praise God. Hallelujah. So, this kind of power, no, yung kapangyarihang ito, mga kapatid ko, ay kailangan po natin matanggap, no? Sapagkat ito po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan to overcome every